Magandang araw mga kababayan, News That Matters po at nagbabalik na naman po at panonoorin natin at papakinggan tong si Senator Marcoleta dito sa panayam sa kanya dito sa video na to. Wag na ho nating patagalin. Malungkot yung hindi natin inaasahan na napakalakas na lindol ang tumama dyan sa probinsya ng Cebu. Opo. At tayo naman, kagaya po ng inaasahan ng mga kababayan natin, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan natin sa mga leaders natin doon. Ayoko na pong banggitin kung ano po yung ginagawa namin. Kasi meron po kaming konting pantulong po sa ating mga kababayan na naging biktima po ng napakalakas na lindol sa inyong Mahal na lugar. Senator. Ayan, opo. At ngayon, sa mga sandaling ito ay bagyo naman, yung bagyong Paulo, ang rumaragasa dito Paulo sa ang pangalan? Opo, si Kuya Paulo mo. Kapangalan pa ni Kuya Paulo yung... Northern Luzon. Hina na po yung bagyo, bagamat malakas pa rin po ang mga pag-ulan dyan. Ayan. Sunod-sunod yan, Sen. Meron tayo, di ba, nung halos 4 na bagyo itong sunod-sunod. Opong, tapos ito ngayon ay, yun nga bagyong Paulo. Medyo malala ang epekto sa may Northern Luzon, Sen. Unti-unti pa lamang silang bumabangon doon sa bagyong Opong, halos iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Naiba lang Kawawa yung naman yung kababayan pinakahuli. natin. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol naman tinamaan. Tapos tumawid ng, By the way, mga kababayan na nasa iba't ibang bansa, ito nga po ay ipapakita ko lang yung bagyo ngayon para naman may idea nyo yung mga nakakapanood na sa ibang bansa para kung may kamag-anak po kayo at na taga dyan, nakikita nyo naman po yung sitwasyon sa lugar ninyo dito po yung dito sa video to mga kababayan. unti-unti pa lamang silang bumabangon doon sa bagyong Opong, halos Yan po. iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Naiba lang yung pinakahuli. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol po, naman lakas tinamaan. no, mga kababayan. Tapos tumawid ng Leyte area. Nando ba yun? Oo, Ayun, Nando, Opong, tsaka itong Paulo. Yan. Oo. Yan po sa Dipakulaw sa bahagi ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan. Yan po ang mga video. Yan po mga kababayan, yung Maribeles naman ata mga ito. dahil sa mga crops Maraming na tubig Jen. pagnanakaw na yan, yan po ang nangyayari dito sa ating bansa. Bukid natin dun sa Zambales, Yan po mga kababayan, nakita nyo yung mga baha dito na nangyayari. Ito yung mga nangyayari na pagnanakaw, yan po ang kainatnan ng mga buhayang to, anak ng toko. binaha dyan. Totoo. Marami siyang tubig. Ito daw ba, Sen, sabi ng iba natin mga kababayan, Rason ano nga ito? Parang gumagawa ng katalagahan ngayon, ayaw niyong resolbahin ang problema na... Na yan, imbes na maproteksyon na ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari. Anak ng toko. Anyway, yaman din lamang, mayroon ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon Tuloy na natin. Oo. Doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Oo. Within this week kasi walang hearing. Ba't kaya pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't biglang nawala Bakit po? mo sa akin itatanong, hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng Pasensya na po kayo mga kababayan. Medyo may pagkasuplado yata tong si Idol Senator Marcoleta. Alam nyo kung bakit po ganyan. Hindi po nakapagdala ng hope yan. Suplado po yan. Ito, balikan na po natin. Hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule. Malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magtatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung Sunwest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon.
Opo. Yung Edmarie nabanggit at napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Oho. Knock ng Ibig top. sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon. Baka kasi... Ano? Nasa kanya yun, Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, Something. Di ba? na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development, oo. Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung Wala kanyang nang balita. kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Alam mo po, Senator Marcoleta, yung mga gobyerno na yan, talagang wala na tayong mabagal po sila. Ang bagal nila para silang mga pagong anak ng tokwa. Ito nga, wala naman tayong naririnig ngayon, ha? Baka sakali na itong sila Saldico at sila Tamban, ipatawag na at mabilisan para marinig na natin yung kanilang salmo at dalangin, mga kababayan. Baka nga natatakot sila, baka pagka nahusgaan sila, bakal na rehas ang bagsak nila, di ba? Nakahawak silang ganun. Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si retired ano ba yung major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ho kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Yes. Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang Maliwanag pa. nag-connect. Sa sikat Mula ng kay araw. Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. May kinikilingan. Ganun ang implikasyon. Di ba? Isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, yung mga hindi nagtatanong, yung mga pulpul na gobyerno na hawak ng mga kawatan na katulad nila Tambalos, Los Bonjing, tsaka si BBM Bangag. Yan po yan, yung mga alipores niyang mga hindi makatanong kung alam na nilang pagsapsap yung mga tinatanong na dyan sa Senado, mga kababayan. Ang tatapang nila, naglalabasan yung mga galing nila. Pero pag yung malaking isda na po, nadadawit na yung mga kanilang among kawatan, natatahimik na sila, mga kababayan, di ba? Ng tokwa. Doon din yung notarial details. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na picture niya, mayroon siyang iba pang
Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung ba? titingnan mo yung notarial deed, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. O, ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Bawal yun O, Senator. halimbawa, Brazil. yung hawak nung isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi, maring may Di ba bawal yun, Senator, di ba? Ano? Dapat yung attorney nandun mismo sa pagpumipirma. Siya yung pumipirma, hindi yung mga staff niya. Gaya ng sinabi mo na dapat to kasuhan tong sandamukal na abogadong to, di ba, Senator? Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. Knock ng O, talk. pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. personal. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Alright. Yun ang requirement ng batas. Oho. Nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar. Alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na Ayun darating po pa. yung affidavit. Ganun mga yung po ang kababayan. ano kanya salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panutaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Oho. Pakinggan niyo po yung pahayag ni Senator Marcoleta na pinaparinggan nitong si Senator Ping Lacson na puro courtesy lang ang sinasabi niya. Andun na nga yung witness, di ba? Ibig sabihin na pinagtatakpan niya yung kanyang mga amo na mandarambong na yan, na sila Bonjing at yung mga sila bang... Ang kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o courtesy? Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya yung tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Walang yan. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. O, peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Narinig nyo yan mga kababayan, ha? Yung mga pag-cover-cover ng mga tuta dyan na sa Senado, dito nga kila Tamban at sila Saldico at saka sila BBM na andyan na nga yung witness,
nagano pa ng kortesya na sinasabi, anak ng toko ang garapata. Kompleto naman na lahat, nakanotaryo na. At saka importante doon, yung salaysay ng isang tao, narinig natin na tama naman, dinadala yung pera dito kay dinedeliver, binibigay galing kay Saldico at dadalhin niya dito kay Tambaloslos. Ay, nako. Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya yung kanyang notaryo, yung kanyang Babasahin. affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun. Na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon ang lahat po nasasabihin ko rito puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi nga. Kaya nga. Yun lang ang katapat doon eh. Ako po ba yung nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Galing talaga ni Idol. Ano na lang yun? Palusot na lang. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw sa nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Atty. Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa Totoo ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnonotaryo. Kaso Mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga videos. At nang sa ganun, napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po mga kababayan at God bless.